Pagdating ni Nicole sa office nila ay hindi na naalis ang imahe ni Hunter sa isip niya. Hindi tuloy siya makapag-concentrate sa dapat niyang gawin ng hapon na iyon. Bakit ba bigla na lang itong bumalik pagkatapos ng 7 taon? Kung kailan maayos na ang buhay niya, lalo na ang isip niya, at tuluyan na niyang nakalimutan na nakaraan nila. Ganoon na lang ang question niya sa sarili nang dahil sa mga titig nito sa kanya ay parang mas natakot pa siya na makaharap ito. Kalaban niya ay okay na ang lahat sa kanya. Pero sa isang iglap ay nabago ang takbo ng isip niya. Agad-agad? Bakit kailangan niya maapektuhan sa pagbabalik nito? Gayong dapat ay wala na sa sistema niya ang anumang meron sila sa tagal ng panahon na lumipas. Ang mas lalo pang gumulo sa kanya ay ang inakto nito. Parang ito pa ang galit sa pagkikita nila na halos ay lusawin siya sa mga titig nito. At ang pinakamatindi sa lahat, bakit sinakyan nito ang pagpapakilala ni Jason sa kanya na para bang unang beses pa lang nilang nagkita. Isipin pa lang niyang magkikita silang muli dahil sa party na sinasabi ni Jason kanina ay parang gusto na niyang huwag na lang dumating ang araw na iyon. Okay, sasabihin na lang niyang masama ang pakiramdam niya para hindi na siya nito pilitin pang sumama sa party na iyon. Pinilit niyang iwaglit ang tagpo kanina upang matapos niya ang report na dapat niyang ipasa. At pagdating naman sa uwian ay dinaanan niya si Monica sa cubicle nito para ikwento ang nangyari sa kanya kanina. Monica, tara na. Yaya niya dito. Medyo nagulat pa ito nang hindi nito namalayan ng paglapit niya sa lugar nito dahil busy ito sa katext sa cellphone. Oh, Nicole, andyan ka na pala. Gulat nitong sagot sa kanya. Oo. Kanina pa ako dito, no? Ayaw mo naman akong pansinin. Nakanguso niyang sagot dito. Ganun ba? Pasensya ka na. May katext kasi ako kaya hindi kita namalayan na nandyan ka na pala. Depensa nito. Okay, sige. Halika na. Magmerienda tayo sa bahay. Yaya niyang muli dito. At isang ngiti ang isinagot nito sabay dampot sa bag nito sa table. Maging ang susi ng sasakyan nito ay kinuha na rin sa loob ng bag nito. Nagluto agad siya ng merienda pagdating nila sa tinitirhan niyang apartment. French fries at hamburger ang ginayak niya na alam niyang paborito ni Monica. May sasabihin ka ba at bigla ka nagayang magmerienda dito sa apartment mo? Tanong agad nito sa kanya habang kumukuha ng pritong French fries at dinawdaw pa nito sa ketchup bago isubo. Hindi nga talaga mapagkakailang kaibigan niya ito. Sa lahat ng pagkakataon, nababasa nito ang isip niya. Napabuntong hininga na lang siya bago pa salampak na napaupo sa carpeted na sala niya. Nagkita kami kanina. Panimula niya dito. Sino? Halatang nabitin nito sa sinabi niya at umayos pa ito ng upo. Si Hunter. Nakita niya kung paano nanlaki ang mga mata nito sa harapan niya nang marinig nito ang pangalan ng taong nakita niya kanina. Dinaig pa ata nito ang gulat niya kanina. Di nga. Hindi makapaniwalang tanong muli nito sa kanya. Oo nga. Paninuguro niya at uminom siya sa baso ng juice para mawala ang parang bara sa lalamunan niya. Gosh, sino mag-aakalang magkikita pa kayo after 7 years, no? Kaya nga, kung kailan nga na okay na ang lahat saka pa siya bumalik. May himig pagkainis ang tinig niya. Bakit? May problema ba kung bumalik siya in the first place? Apila nito sa kanya. Doon siya biglang natigilan. Bakit nga ba napaka-big deal kung bumalik ito after 7 years? Kanina pa niya sa opisina nila iniisip ang sagot sa tanong niyang iyon. Maski ang sarili niya hindi niya maintindihan kung bakit ganoon ang epekto nito sa kanya nang magkita silang muli ni Hunter kanina. Uy, Nicole, tulala bells ka na naman dyan. Hampas sa kanya ni Monica. Aray ko naman. Hinimas pa niya ang braso niyang malakas nitong hinampas. Ang sabi ko, may problema ba kung bumalik man sa Hunter? Siyempre, talaga magkikita at magkikita kayo noon at maliit lang naman ang Maynila. Wala. Ano magiging problema? Ang sakin lang ay hindi man lang siya nag-sorry sa ginawa niyang pag-iiwan sa akin dati. At take note, ipinagkailapan niyang magkakilala kami kanina sa harap ni Jason. Hindi na niya napigilan ang pagkukwento dito. Talaga ba? Oo. Kaya sino bang hindi may inis sa ugali ng lalaking yun, di ba? Sabagay, baka naman talaga nakalimutan ka na niya, friend. Kaya nasabi niyang hindi kayo magkakilala. What? Bakit naman niya ako makakalimutan?
Ano siya, nagka-amnesia? Hindi naman kami mga batang paslit na magkakilala, di ba? Depensa niya sa sinabi ni Monica. Napahagikik naman ang tawa si Monica sa tinuran niya. Masyado namang galit sa friend. Baka naman nahiya kay Sir Jason kanina, kaya ganun ang inasal niya. Bakit naman siya mahihiya? Magpinsan nga sila eh. Dagdag niya pa na lalong ikinagulat ni Monica. Really? Hindi nga. Heto na naman siyang ayaw maniwala sa sinasabi nito. Mababatukan na niya ito maya-maya pa. Bakit ba wala kang pinaniniwalaan sa mga sinasabi ko, Monica? Kaibigan ba talaga kita? Biro niya pa dito. Hindi naman sa ganoon. Kaya lang, nakakabigla naman talaga mga sinasabi mo. Patuloy pa rin ito sa pagkain. Nang makita niyang umiinom na ito ng juice at tapos na sa kinakain ay may sinabi pa siyang ikinasamid nito. Tapos, niyaya pa niya akong pumunta sa party sa hotel ni ata. Muntik nang maibuga sa kanya ni Monica ang nasa bibig nitong juice. Ano ba naman yan, Monica? Kadiri ka! Pinahid niya ang nagsambulat na juice sa table pagkatapos. Sorry, nagulat naman kasi ako sa sinabi mo, friend. Talaga ba? Niyaya ka pa niya sa isang party after niyong magkita kanina? Oo nga. Paulit-ulit tayo, Monica. Inis niya ng sagot dito. Abe, mainam naman yun. Anong mainam ang pinagsasabi mo dyan? Hindi ba? Wala pa kayong formal closure dati? Hindi nga kayo nag-break, hindi ba? So, chance mo na yun para tanungin siya kung anong dahilan niya at bigla na lang siyang umalis dati. Paliwanag nito sa kanya. Sa bagay, baka nga kailangan lang niya itong makausap ng masinsinan para malaman ang dahilan nito sa pag-iwan sa kanya dati. Baka dahil doon, tuluyan niya na itong makalimutan at mapatawad kapag nakapag-usap na silang dalawa ng maayos. Dumaan ng ilang araw at naging tahimik naman ang buhay at kalooban ni Nicole. Medyo paminsan-minsan nga lang ay napupukaw pa rin ang imahe ni Hunter ang isip niya. But she makes sure na hindi naman niya napapabayaan ang kanyang trabaho sa kakaisip niya sa lalaking iyon. Isa pa, there's no big deal kung nagkita man sila o magkikita pa sila sa ibang pagkakataon. Dahil para sa kanya, the only thing she needs is just a closure. That's it. At tuluyan na niya ito makakalimutan ng buong sistema niya. Dumating nga ang araw kung kailan sila pupunta ng party ni Hunter at nagpresenta pa si Jason para sunduin siya sa bahay niya para sabay silang pumunta doon. Buti na lang at tinulungan siya ni Monica na mag-ayos at talagang balak niya na siya na lang ang mag-a-apply ng light makeup sa mukha niya. Talagang kakaibang makeup pa ang ginawa nito sa kanya. Maging ang damit na isusuot niya ay ito pa ang namili. Kusa pa itong sumama sa kanya nang sabihin niyang mamimili siya ng gamit para sa party. Okay na yan, Monica. Baka naman sumobra ang kapal ng makeup na inilalagay mo sa mukha ko. Reklamo niya. At sa kanya sinipat saglit ang itsura niya sa salamin. Huwag kang OA, ang ganda mo kaya, tingnan mo. Hinawakan pa nito ang magkabila niyang balikat para iharap sa whole body mirror na nasa kwarto niya. Nang tumingin siya sa salamin, inaalala niya ang naging ayos niya sa ginawa nilang commercial, kung saan inayusan din siya bago magsimula ang shoot. Naiba na naman ang mukha niya dahil sa makeup na ini-apply ni Monica. Magaling kasi ang kamay nito pagdating sa kulay-kulay. Mahilig nga kasi ito sa art. O ano, naniniwala ka na mas lalo ka pang gumanda, friend? Oo na. Salamat nga pala sa pag-ayos mo sa akin, Monica. Sus, okay lang yun, no? Basta, akitin mo ulit si Hunter pag nagkita kayo. Ano? Gulat niyang tanong dito. Ang ibig ko sabihin, mag-usap kayong mabuti para magkaayos na kayo sa wakas. Bawi ni Monica sa una nitong sinabi, sabay bungis-ngis sa harap niya. Inirapan niya na lang ito pagkatapos noon at sinabihan pa siya nitong masisira ang makeup niya sa pagsimangot niya. At pahabol niya na lang siyang kinurot sa bewang para makagandi sa pang-aalas ka nito. She chose to wear a cream bandage dress na medyo na-expose at ang cleavage niya dahil sa tabas ng tela nito sa gawing itaas. And her curve also was perfectly fit for the dress. Hanggang tuhod ang haba nito na sa tingin naman niya ay hindi ganoong kaikli. Noong una hindi niya gusto ang ganoong klaseng damit at okay na siya sa isang one-shoulder dress na una niyang napili. Pero si Monica ang umayaw doon at para naman daw siya ngatan ng binyag sa itsura ng damit niyang napili.
But as what she had noticed in her reflection on the mirror, she might say that Monica has a magical powers to transform her into a queen who's still waiting for her king. And suddenly, there is someone knocking at the door. I'm sure, si Jason na iyan. Saad ni Monica, at ibinaba nito ang pamplantsa ng buhok na ginamit sa kanya para lalong mag-stand out ang buhok niyang naka-ponytail gamit ang sarili niyang buhok. And Monica did that kind of style para daw ma-emphasize ang smooth and long neck niya. Which is para sa kanya ay hindi naman na kailangan. At ang naka-expose nga lang ng mga cleavage niya ay hindi niya alam ang gagawin. Sasamahan pa ng pamatay at kaakit-akit niyang leeg. Hindi nga nagkamali si Monica dahil nang buksan nito ang pinto ay biglang sumungaw sa pinto si Jason na posturang-postura din, katulad niya. Wearing gray America suit, partner with leather shoes and Rolex watch. He's definitely one of the hunk na pagkakaguluhan ng mga babae sa party na pupuntahan nila. At bago sila umalis ay pareho nilang sinipat ang isa't isa at pinuri. You're so gorgeous and beautiful. Puri nito sa kanya na nagniningning pa ang mga mata habang nakatunghay sa kanya. Medyo na-conscious pa siya nang magtagal ang mga mata nito sa kanyang dibdib pero hindi na lang siya nagpahalata. Instead, pinuri na lang din ang kagwapuhan nito. Ikaw din? Nabigla niyang sabi. Me? What? Gorgeous and beautiful din? Napatawa ito sa tinura niya. Umandar na naman ang pagkakomedya nito. No, I mean pogi ka din at siguradong maraming babae ang mapapatingin sa'yo sa party. Paglilinaw niya. Okay. At saka ito napangiti na naman sa kanya. Let's go. Yaya nito sa kanya. Hinawakan pa nito ang pinto ng apartment niya saka siya pinauna. Pero bago siya umalis ay nilingon muna niya si Monica na nakatingin lang sa kanilang dalawa kanina pa. Monique, alis na kami. Thank you. You're always welcome, my friend. Ako nang bahala dito sa apartment mo. Sige na. Pagtataboy nito sa kanya. Nang ipark ni Jason ang kotse nito exactly kung saan nagpark ng kotse si Monica nang magpunta sila sa HM Hotel last week ay doon lang biglang nagliparan ng iba't ibang nerbiyos sa buo niyang katawan. Bakit dito? Bakit sa hotel na ito? Siya ba ang may-ari ng hotel na pinuntahan namin ni Monica last time? At dito kami nagpunta ngayon? Napansin ni Jason na medyo hindi siya mapakali habang papalapit na sila sa main entrance ng hotel kaya tinanong na siya nito. Nico, are you alright? Tanong nito sa kanya. Nilangon niya ito all of a sudden at hindi niya nakinaya at tinanong niya na ito. Jason, sino may-ari ng hotel na ito? Alangan niyang tanong dito. Si Hunter. Di ba last time, tinanong ko siya kung tuloy ang party niya dito sa hotel niya ngayong week? That's why we're here. Nagkaroon din ng sagot ang kanina pa gumugulo sa isipan niya. Siya pala talaga may-ari ng matayog at magandang hotel na ito. Kaya lang, paano Montefalco ang pangalan ng hotel samantalang Marquez ang totoo niyang apelido? Tanda pa niya ang buo nitong pangalan. Dahil sa tuwing makakasagot ito sa discussion nila noon sa college, ay buong pangalan ito kung i-appraise ng professors nila. Nagulat na lang siya nang salubungin sila ng mga escort ng hotel at ituro ang venue ng party. Nakilala agad ng mga ito si Jason. Let's go, Nicole. Ibinuka pa nito ang kaliwa nitong braso para paglagyan ng kanyang isang kamay. Pagpasok pa lang nila sa mismong venue ng party ay puro magagarang kasuotan na ang nakita niya. Mapalalaki o babae man ang tingnan niya, lahat ay puro mga social ang suot at itsura. Naalangan tuloy siya sa itsura niya. At muli ay nakapagpasalamat naman siya at ginawan siya ng favor ni Monica. Kung hindi nagmukha na naman pala siyang kaawa-awa at out of the place ang magiging dating niya. Nasa tabi pa rin niya si Jason kahit naabala ito sa mga taong lumalapit at bumabati dito. Hindi siya nito pinababayaan, lalo na kapag may mga lalaking lumalapit at nakikipagkilala sa kanya. Agad naman itong haharang at sasabihing, off limits na siya and she's my date. Napapatuwa na lang siya pagkatapos sabihin iyon ni Jason and because of that, she felt secure and comfortable that time. Not until a tall and well-built body approached them. Then, she felt the commotion in her stomach as he walks toward their place. Hunter! Tawag sa kanya ni Jason na halatang nagulat sa biglang paglapit nito sa kanila. Kala ko hindi mo na kami kakausapin dahil sa dami ng bigatin mong mga guests.
Napangiti na lang si Hunter at maya-maya tinapunan siya nito ng matalim na tingin. I'm glad you were here. Sagot dito sa tanong ni Jason habang nakatingin ito sa kanya. Of course, bakit naman hindi kami pupunta ni Nicole? Sayang naman kung hindi ko may pagmamalaki. Ang ganda ng date ko ngayon. Right bro? Humawak pa ito sa bewang niya para bahagyang lumapit ang katawan niya dito. At saka tumingin si Jason sa gawin niya. Taglay pa rin ang nakakalokong ngiti nito palagi. Doon niya napansin ang paggalaw ng panga ni Hunter at lalong tumalim ang tingin nito sa kanya na hindi naman nakita ni Jason dahil titig na titig pa rin ito sa kanya. And instantly, wala siyang maisip na isagot. So, isang simpleng ngiti na lang ang binigay niya kay Jason, saka siya bahagyang yumuko para iwasan ang nakakapasong mga tingin ni Hunter. Ayaw pa din nitong tanggalin ang pagkakatitig sa kanya kahit na alam nitong kasama niya ang pinsan nito at any moment ay pwede nitong mapansin ang ginagawa nitong pagtitig sa kanya. Enjoy the party. Panghuling saad nito saka ito nagpaalam na may kakausapin lang itong mga VIP guests. Okay bro. Nang makaalis si Hunter ay bahagya siyang nakahinga ng maluwag. Ramdam pa rin niya ang kaba kapag nasa tabi niya ito at sa tingin niya hindi ito normal. Nagpaalam lang saglit si Jason sa kanya para magpunta sa CR at sinabi naman niyang okay lang siya at balikan na lang siya nito pagkatapos. Nang mag-isa na siya ay may dumaang isang waiter na may dalang mga inuming wine. Ewan ba niya? Pero parang gusto niyang tikman ang mga iyon at libre naman. At dalawa agad ang kinuha niyang baso para sana tig-isa silang dalawa ni Jason pagbalik nito. Pero lumipas ang ilang minuto ay hindi pa rin ito dumating. Kaya ininom na lang niya ang isa pang baso ng alak. At mas matindi pala ang tapang ng isang iyon. Hindi katulad ng una niyang ininom. Nang maubos na niya ang laman ng pangalawang baso ay nagulat pa siya nang may nagbaba muli ng isa pang baso ng wine sa kanyang harapan. Hi, you want more? Turo nito sa dala nitong isang baso ng alak bukod sa baso na hawak nito sa isang kamay. Mr. Legaspi? Hindi makapaniwalang tanong ni Nicole. Hindi niya akalain na nandoon din ang isa sa kanilang department heads. Ako nga, mag-isa ka lang ba? Nagpalingalinga ito sa paligid nang tanungin niya ito. No sir, kasama ko po si Sir Jason. Sagot niya dito. At ramdam pa niya ang pag-aho ng alak sa kanyang lalamunan dahil sa pagsasalita. Oh, I see. Dati ka nga pala niyang nililigawan, right? Paniniguro nito. Medyo nahiya pa siyang sumagot sa kaharap niya dahil parang may ibang laman ang sinabi nito at alangan siyang sumagot. Opo sir. So kayo na ba ngayon? Sarkastikong tanong nito muli sa kanya. Ikinagulat niya ang muling tanong na iyon ni Mr. Legaspi pero nagawa pa rin niya itong sagutin. Hindi po sir, magkaibigan lang po kami. Tanggi niya rito. Bigla namang nagliwanag ang mukha nito pagkarinig sa sagot niya at napalitan iyon ng kakaibang tingin na hindi niya alam kung para saan. Sa mukha ba niya? Sa suot niyang damit o sa dibdib niya? Entombed, doon nga ito nakatingin. At bigla ang ginawa niyang pagpihit sa upuan para ilihis ang kanyang katawan sa mga mata nito. Dahil na rin sa kaba ay kinuha niya ang inaalok nitong alak na nakapatong sa table at inilang lagok lamang niya iyon. Hindi nagtagal ay umupo ito sa katabing upuan niya na hindi pa rin tinatanggal ang titig sa kanya. Bakit bigla ka atang natahimik, Nicole? May nasabi ba ako masama? Maya-maya'y tanong nito sa kanya. Wala naman po sir. Medyo naparami lang po siguro ako ng inom kaya nahilo ako. Pagdadahilan niya. Pero ang totoo ay ang manyakis nitong mga tingin na nagpapakaba sa kanya at kulang na lang ay dukutin na lang niya ang mga mata nito para hindi na siya nito matitigan. Pero para namang nagdilang anghel siya at bigla ay nahilo siya pagkatapos niyang inumin ang dala nitong wine. Bakit parang umepekto agad ang alak sa kanya? Pangatlong wine pa lang naman ang huli niyang ininom, hindi ba? Nagdoble agad ang tingin niya sa mga taong nakikita niya. Maski ang mga ilaw sa taas ng venue ay parang umiikot ang tingin niya. Ano nangyari sa kanya? At tinangkapan niyang tumayo para sana pumunta ng banyo pero nahilo siya at napakapit sa dulo ng lamesa. Ramdam din niya ang paghawak sa kanyang likod ni Mr. Legaspi para alalayan siya na hindi tuluyang mahulog sa upuan. Okay ka lang ba, Nicole? Kung gusto mo, ihatid na kita. Alok nito sa kanya. Kahit na nahihilo na ay nagawa pa rin niyang umiling dito. Kahit matulog siya sa hotel na iyon ay gagawin niya, wag lang magpahatid sa lalaking kausap niya. Wag na po. Sir, baka ihatid naman po ako ni Sir Jason.
Hihintayin ko na lang po siya. Pagdadahilan niya dito. Wala pang ilang segundo ay may lumapit na namang isang lalaki sa kanila at ganoon na lang ang gulat niya na unti-unti rumihistro sa kanyang nanlalabong paningin ang lalaking nasa tabi na niya ngayon. Hinubad nito ang suot na coat at binalabal sa balikat niya at saka siya inalalayang tumayo. Hunter? Sambit niya sa pangalan nito. Hindi niya alam kung anong klaseng tono ng boses ang lumabas sa bibig niya dahil sa gulat. Let's get out of here. Sagot nito sa pagtawag niya sa pangalan nito at wala na nga siyang nagawa nang akbayan siya nito ng mahigpit at saka tiningnan ng masama si Mr. Legaspi na ngayon ay tulala dahil sa ginawa ni Hunter. Nakaakbay pa rin si Hunter sa kanya hanggang makarating sila sa lobby ng hotel at kahit nahihilo siya ay kita pa rin niya ang ilang mga tao na nakatingin sa kanilang dalawa habang magkasama nilang tinahak ang daan palabas ng hotel. Ang sumunod na pangyayari ay naramdaman na lang niya na nakasakay na sila sa isang kotse na ito mismo nagmamaneho. Kinabahan siyang bigla kaya kahit nahihirapan siyang iangat ang ulo niya sa headrest ng upuan ay ginawa pa rin niya para lang matanong ito. Saan tayo pupunta? Buong tapang niyang tanong kay Hunter. In my place. Diretso nitong sagot sa tanong niya. What? Iuwi mo ko sa apartment ko? Pakli niya pero bigla naman ang pagsakit na naman ng ulo niya at kulang na lang ay ihampas niya ito sa salamin ng sakyan dahil sa sakit. Tom that wine. Nakita ito ni Hunter at sinabihan siya nito na magpahinga muna kaya wala na siyang nagawa ng buong biyahe kundi hawakan ang ulo niya at takpan ang bibig niya dahil pakiramdam niya ay anumang oras ay parang ilalabas niya ang lahat ng kinain at ininom niya sa party na iyon. Hindi sigurado ni Nicole ang daan nilang tinatahak pagkatapos nilang umalis sa Hotel Montefalco. Basta ang alam niya ay gusto na niyang mahiga at hindi pa rin nawawala ang pagkahilo niya dahil sa huling ininom na wine. Nang lingunin niya ang bintana ng kotse na kanilang sinasakyan ay puro mga malalaking kabahayan ang nakikita niya. Ano kayang lugar na ito? Subdivision? Ayaw naman niyang tanungin si Hunter. Simula kanina noong hatakin siya nito sa party at kulang na lang ay ikulong siya nito sa higpit ng pagkakaakbay nito sa balikat niya. But then, pasalamat na din siya dahil kung hindi, siguro siya nito inalalayan ay malamang nagugulong-gulong na siya papalabas ng party na iyon. Naaalog ang ulo niya nang biglang ihinto ni Hunter ang kotse nito sa tapat ng isang malaking gate. Dahilan iyon kung bakit tumama ang ulo niya sa headrest ng kotse nito. Rico? Daing niya sabay hawak sa naalog na ulo. Nang lingunin siya ni Hunter ay nakita niyang madilim pa rin ang tingin nito sa kanya. At ang mga kilay ay nagsalubong na naman. Kulang na lang ay magpantay ang mga ito habang tinititigan siya. Ilang segundo lumipas at nagbukas ang malaking gate at ipinasok nito ang kotseng sinasakyan nila. At nanlaki ang mga mata niya nang masinaga ng ilaw ng sasakyan nito ang bahay na hinintuan nila. Kahit medyo hilo siya ay naaninag pa rin niya ang karangyaan ng malaking bahay na nasa harapan nila ngayon. It is really huge to the point na hindi niya alam kung saan ba ang main door nito. Para kasing ang daming pintuan pati ang mga bintana nito na gawa sa mga salamin ay hindi niya mabilang kung ilan dahil sa laki ng bahay na iyon. Muntik pa siyang mapapitlag nang buksan ni Hunter ang pinto ng passenger seat at niyaya siya nitong bumaba. Katulad kanina ay nakaalalay pa rin ito sa kanya at medyo nahiya pa nga siya sa amoy niya dahil panigurado na amoy alak siya. Tapos ay todo yaka pa ito sa kanya. Wag lang siyang masubsob. Samantalang ito, amoy na amoy pa rin niya ang gamit nitong panlalaking pabango na talagang nakaka-addict ang bango at kulang na lang ay idikit pa niya ng lalo ang ilong sa suot nito. Sir, bati sa kanila ng isang dalagang babae na halatang nagulat nang makita silang dalawa. Pakiready mo yung guest room, Sally. And then, yung bathtub, pakilagyan mo na rin ng tubig. Alam mo na ang gagawin. Mabilis pa sa 4 ay kumilos ang inutusan niyang babae. At ganoon na lang ang pagkagulat niya nang gumalaw uli ito at kasama muli siya. Tinungo nila ang hagdan papunta sa taas. Nang makarating sila sa hallway ng 2nd floor, ay hindi nagtagal. Tumapat sila sa isang kwarto na may malaking pinto. Gamit ang isa nitong kamay, ibinuksan nito ang pinto at bumungad agad sa paningin niya ang isang malaking king-size bed na kulay gray. Niyakag siya nito papasok at maingat na inupo sa kama pagkatapos.
Doon naman nauga ang ulo niya sa pag-upo sa kama, kaya napahawak na naman siya sa kanyang ulo. Muli ay tinitigan siya ni Hunter, but this time, hindi na ito mukhang galit. Lumakad ito papasok sa isa pang pinto sa loob ng kwarto at nang makapasok ito, ay iniwan lang nitong nakabukas ang pinto. Habang hinihintay niya itong bumalik ay iginala niya ang mga mata niya sa kabuuan ng silid. Katulad ng una niyang reaksyon kanina, nagulat na naman siya sa laki ng kwartong iyon. Para bang kahit ata ilang malalaking kama pa ang ilagay ay magkakasya doon. Plus, ang dalawang pintong kasama pa nito na ang una nga ay pinasukan ni Hunter. Hindi nagtagal ay lumabas si Hunter na may dalang mga damit. Magpapalit na kaya ito ng damit? Hindi na niya nakuha pa magsalita at tumapat ito sa kanya at iniabot sa kanya ang dala nitong mga damit. Take this. Sasamahan kita sa guest room para makapagpalit ka ng damit mo. Malamig nitong saad sa kanya. At katulad nga ng sabi nito ay sinamahan siya nito sa katabing kwarto. Hindi katulad ng silid kanina. Minimal lang ang gamit na nandoon pero halata pa rin ang laki at ganda ng silid na pinagdalhan sa kanya. That door. Tinuro nito ang isang pinto na katabi ng isang malaking vase. Nandun ang CR. Magpalit ka na ng damit mo. Utos nito sa kanya. Mag-isa niyang tinungo ang pintong sinabi nito sa kanya. Kahit medyo nahihilo pa siya at malapit lang naman. Kaya carry pang lumakad. Pero sa likod niya, alam niyang hindi inihihiwalay ang mga mata ni Hunter sa kanya. At matapos nga siyang makapagbabad ng ilang minuto sa tubig ng bathtub ay parang naginawahan siya at medyo nawala ang sakit ng ulo niya. Nang masatisfy siya sa tagal niyang nakababad sa tubig, ay hinatak na niya ang isang towel na nakasabit malapit doon. Unti-unti siyang tumayo at ibinalot ang tuwalya sa hubad niyang katawan. Nag-shower naman siya pagkatapos niyang lumipat sa kabilang side ng banyo. At nagulat pa siya na may mga gamit na doon na kailangan niya. Tulad ng mga shampoo, conditioner, lotion, at lahat ng klaseng scented candle ay nandoon. Nagtanong pa siya kung bakit mayroong lahat ng mga bagay na iyon sa CR. Sa laki ba naman ng bahay na iyon? Siyempre naman. Nang makapagbanlaw na siya, ay agad naman niyang kinuha ang mga damit na iniabot nito sa kanya. Isang t-shirt at boxer shorts? Baliw ba siya? Bakit niya isusuot ang t-shirt at boxer shorts nito? Ibinilot niya ang mga ito at saka lumabas ng banyo. Hahanapin na lang niya ang panty at bra na suot niya. Total ay malinis pa naman iyon. Kaysa ang gamitin niya ang personal nito mga gamit. Nang lumabas siya ng banyo ay muntik pa siyang mapahiyaw sa gulat nang abutan niyang nakatayo sa gilid ng pintuan habang nakapumulsa ito sa lounge. Pajama pants ang suot nito na tinarnuhan ng puting t-shirt. Naalangan tuloy siyang tingnan ito at ang ayos niya. Nakatapos lang siya ng towel habang halukip-kip niya ang mga damit na ibinigay nito sa kanya kanina. Any problem? Ito na nagtanong sa kanya na makita nitong para siyang alangan na magsalita. Ano kasi? Yun na lang suot ko kanina ang isusuot ko. Hindi na niya naidugtong ang underwear at napumulahan na siya ng pisngi. Alin? Yung gown mo? Nakita na ang lahat dyan sa katawan mo? Bulalas nito sa kanya. Nagulat man siya sa tinuran nito pero nakabawi pa rin siya at nakuha pa niya itong irapan. Bukod sa gown, yung underwear ko ang kailangan ko. Ayokong isuot itong mga damit mo. Mataray niyang sagot dito. Pinalaban ko na kay Sally ang mga underwear mo, so you had no choice but to wear that. At tinignan nito ang mga hawak niyang damit. Ayoko! Mariin niya pang saad dito. Okay, you can use that towel to your body instead. Malisyoso nitong turan sa kanya at pagkarinig niya pa lang ng towel ay hinigpitan niya ng hawak sa dulo nito. Baka kasi biglang matanggal sa pagkakakapit sa katawan niya ay mahirap na. Sa inis niya ipairap niya itong tinalikuran at bumalik sa banyo na pinanggalingan niya kanina. Doon niya isinuot ang medium size na t-shirt na kulay puti. Nasa tingin niya ay kapag si Hunter ang may suot ay hapit na hapit sa katawan nitong itsura. At buti na lang, yung boxer shorts na suot niya ngayon na kulay itim, kaya naitago sa laki ng t-shirt niya na suot. Maging ang bra niya, wala din siyang suot. Although hindi naman talaga siya nagsusuot ng brasiers sa gabi. At parang tuloy t-shirt dress ang suot niya nang sipatin niya ang itsura sa salamin sa banyo. Pagkalabas niyang muli ng pinto ay nadatnan pa rin niya si Hunter sa labas. Pero nakuupo na ngayon sa kama. Bahagya pa itong nagulat sa paglabas niya. Napatitig ito sa kanya. Pagkatapos, kinalabutan naman siya nang magtama ang mga mata nila.